Panginoon sa Mark chapter 15, nung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, may mga pangyayari po minsan ay nagiging questionable po sa atin. Ano po? Halimbawa, sinabi po ni Marcos sa Kabanata 15, talatang 33, at nang dumating ang ika-6 na oras ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ikasiyam. At ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas sa tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? During this time, nakita natin, ang ating Panginoon Kristo ay nag-iisa na lang. Yung hirap, just imagine, sabi ng Panginoon, Eloi, Eloi, lama sabachthani, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Itong pagkakataon na kung saan ay yung panahon ay hindi rin mo napiayon sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay nasa krus ng Kalbaryo. Ano po, napakahirap ng dinanas sa ating Panginoon Kristo. Nung time na yon, parang wala siyang kakampi. Andun mo yung panahon na after mo niyang naranasan lahat ng sakit na sa katawan. Yung latigo, yung hinambalos, dinurang ka, sinaktan ka, binugbog ka, hanggang sa inilagay sa iyo yung koronang tinik. Ano po? At hanggang sa siya'y maipako sa krus ng Kalbaryo, ay makita natin yung hirap ng ating Panginoon Kristo. Hindi ko ganun kadali, hindi ganun ka-simple yung dinanasan ng ating Panginoon Kristo. And then, yung pagkakataon na yun ay dumilim. Ano yung pangyayari? Kaya titignan nyo, yung crucifixion, maraming mga pangyayari regarding sa crucifixion ng ating Panginoon Kristo. Even ang ating mga historian, even si Josephus, kinuwento yung mga pangyayari nung time ngayon, yung time na kung saan ay lumindol ng malakas. Nung time na yon ay napakadilim. Yung dilim ay siguro na-experience naman natin na kapag bumabagyo. At nung time na yun, syempre, nakapako ng ating Panginoon Kristo, nakahubad, lahat ng yung dinanas na kanyang kirot, habik, naranasan ng ating Panginoon Jesus. At kaya kung bakit yung katawan niya ay nagsusumamo at nagsasalita ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Parang magulang. Ang ating mga anak, kung minsan hindi natin bigyan ng toon, pabayaan natin, hindi natin sinuportahan, yung isip nila, bakit ako pinabayaan? Yung time na parang isa ka na lang, wala kang kakampi. Pero ito po ay kinote lamang ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na ito'y kinote sa Old Testament, sa Book of Psalm, chapter 22. Hindi ibig sabihin na hindi niya na-experience yung sa hindi, ginagawa ko lang ng pinupulpil. Hindi. Talagang literally, pinulpil at napulpil ng ating Panginoon Kristo lahat ng bagay na nakapropesiya tungkol sa Kanya hanggang sa crucifixion. Ano bakit sinabi ito? Nung time na kung saan nakapakong natin Panginoong Kristo, makikita natin yung mga signs. Ano po? Nung signs na kung saan ay, tingnan niyo po, bago dumating ang ating Panginoon Kristo, siyempre after ng crucifixion, di inilibing siya, and then resurrection, after ng resurrection, sa Book of Acts, sa chapter 1, doon na maalam siya at siya'y pumanik sa langit. So makikita natin, bago siya pumanik, may iniwan siyang mga pangako at mga salita na kung saan siya ay babalik. Tayo po lahat naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Tingnan po natin pangyayari, no? Ito po yung mga signs. Kaya kung magbabasa po tayo ng mga sulat po sa Biblia, like example sa Matthew chapter 24, ilan po ito ay binanggit. Pero isang nakakapagtaka, magtatanong tayo, tingnan niyo po yung una, ay yung rapid increase of knowledge. Ibig sabihin, bago bumalik ang ating Panginoong Kristo, ay magpupuno ng kaalaman ng buong mundo. Ibig sabihin, yung kaalaman ng tao, tingnan nyo, just imagine noon, hindi pa naman uso na yung mga, ngayon, halos yung sabihin natin, yung Bluetooth na lang. Yung Bluetooth, pag in-apply mo sa panahon natin pa rin sa Kristo, baka sambahin ka ng mga tao. Imagine mo, nagtatransfer ng file, nagtatransfer ng mga malalaking images, ipapasa sa iyo na wala namang wire. Invisible. Sabihin, yung knowledge ng tao nag-i-increase from the start hanggang ngayon, ngayon parang wala na tayong masabi, Para bang kumpleto na Para bang sa dulong ng tao, halos ang tinataas na yun, hindi na ang Diyos, ang tao na.
Even ang mga scientists, yung mga nai-invento ng mga scientists. Ibig sabihin, bago bumalik ang ating Panginoon Kristo, ay mag-i-increase yung knowledge. At nakita natin sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga matatalinong tao. Hindi lamang yon, kundi yung kanilang mga natutuklasan at kanilang nalalaman ay lumalayo na doon sa kalooban ng Diyos. At makikita natin, hindi lamang yan sa mga secular, maging sa loob ng church. Yung knowledge, even yung knowledge sa mundo, na i-apply na doon sa loob ng church. Kaya kung ano-anong mga interpretation, ano-anong mga explanation, ano-anong mga ating pinapasok, kaya kung bakit ang mga churches ngayon, hiwa-hiwalay. Bakit ang mga churches ngayon? The rise of false Christ. Alam naman po natin sa Biblia, isa sa mga warning ng Panginoon ay may darating ng mga antikristo o nagpapanggap na Kristo. Actually, itong dalawang to, yung dalawang yan ay nagpapanggap na sila yung Messiah. Actually, hindi yan, marami pa. Hindi ko na pinost yung mga picture. At marami ho itong tagasunod. Napakarami kayo nagpapanggap na sila yung tagapagligtas. Na sila yung dapat lapitan para ikaw ay mapunta ng langit. Isang warning yan. Kaya bakit ho? Hindi ba natin pala sa gusto nakapako, aalis na kasi siya eh. May maraming papalit na Kristo. Warning na pa ngayon sa Matthew chapter 24. Kaya kung babasahin natin, dito po sa Matthew chapter 24, in verse 5, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Hindi po biro yung mga member ng mga taong ito. Daang libo, may daang libo, meron mo ngayon sa isang grupo, milyon Pero makikita natin sa tama ba silang paniniwala na kung saan baka nalilinya sila doon sa rise of false Christ. Kasi natin Panginoon Kristo, nung bago siya umalis, bago siya mapako sa napakaraming warning ng Panginoon Napakaraming pagbala na dapat natin gawin pag-alis niya. At inatitin natin. So another part na signs, bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, many shall go and fro. Ibig sabihin sa panahon ngayon, kung i-apply natin yung mga warnings, yung karamihan o lahat po ng warning, makikita natin sa panahon natin ngayon. Bigyan mo noon ang uso yung mga donkey ng ating Panginoon sa Kristo nung pumasok sa Jerusalem. Anong kanyang ginamit? Donkey. Kaya yung donkey, napakabagal mo. Napakabagal lumakad mo. Parang unti-unti lang. Pero makikita natin ang mga ginagamit ng mga tao ngayon. Ibig sabihin, pabilis ang panahon. Pa-high-tech ng pa-high-tech. Hindi ba ngayon ang uso? May motor tayo, may kotse, may aeroplano, may satellite. Tingnan niyo po ang sabi rito. Sa Nahum, ang mga karo ay magsisihagibis sa mga lansangan. Propesiya po ito ni Prophet Nahum. Sa darating na panahon, sabi niya, nagkakabanggang isa't isa sa mga daan. Ano bang isa sa indication masasabi natin nagkakabangga-banggaan sa daan? Yung very traffic, yung masyadong traffic dito lang sa Tarcan pagdating ng alas 7, pag umuwi kami, sobrang traffic, nagkakabangga-banggaan Hindi, ibig sabihin lang, sinasabi lang dito na sa dami ng mga transportation ngayon na umaga ay sa ibang bansa, napakasimple ng pumunta. Hindi katulad nung i-compare mo nung panahon ng ating Panginoon Kristo o ng Old Testament ay hindi na i-experience ng tao. Sabi nga dito, ang anyo ng mga yaon ay gaya ng mga sulok, nagsisitakbong parang mga kidlat. Propesiya ito ni Nahum, ni Prophet Nahum. Pero yung nangyayari ito sa panahon natin ngayon, na kung saan ay napakabilis ng panahon, napakabilis nung mga nakikita natin sa panahon ngayon before dumating ang ating Panginoon Kristo. The increase in the number and diversity of earthquakes. Hindi ba? Yung earthquakes ngayon, hindi na biro. Yung ibang hindi tinatamaan ng isa sa mga lugar o kaya yung ilang sa mga lugar sa buong mundo, hindi tinatamaan ng dito. Ngayon, nililindol na. At saka yung lindol ngayon, hindi ho simple. Hindi ba ang Japan? Ang Japan lagi sila nag-iimbento ng kalalang struktura
kung paano mapapatibay. Dahil alam nila everyday, ay hindi ko lang kung binasa pa sa inyo yung dahil napakahaba, yung records ng lindol sa iba't ibang mga bansa, kung gaano kalalakas, ano yung impact, at ilan yung namatay sa bawat lindol. I imagine nung nabasa ko yung history ni John Wesley, may kinuwento sa panahon niya ng 16th century, ay meron pong lindol na naganap noon, halos nilamon po yung buong barangay. Yung sa lakas po ng lindol, yung buong barangay wala nang natira, walang na-recover. Paano mo kaya kung kasama mo ang kalagtipay doon? Ibig kong sabihin, under ho ng paghihintay, ng pag-alis ng ating Panginoon Kristo, habang naghihintay tayo ng kanyang muling pagbabalik, ay maraming hong nangyayari at mangyayari. Na kung hindi ho tayo aware at hindi natin alam yung mangyayari, hindi ho tayo makakapag-prepare o hindi tayo makapaghanda doon sa mga bagay na dapat natin gawin. Another part, makikita natin apostasy of the church. Yung mga maling aral, yung maling turo, false teaching, yung mga leader o yung mga tagapagturo, even sa loob ng church, ay nagtuturo na ng mga tinatawag na maling aral. Ngayon, malilito ka na. Hindi mo na alam kung kanino ka papanig. Marami nagsasabi dito, ito ang ligtas, dito ang church na to, ang makakapagdala sa iyo sa langit. Napakaraming religion, napakaraming denominations, iba't ibang aral, iba't ibang turo. Iba-ibang tagapagturo, kapag ka napunta ka sa iba rin naman ang turo ng iba. Paano tayo mag-prepare? Kaya kung titignan nyo, kung paano ang ating Panginoon Kristo, yung dinanas niyang kalbaryo, ito hindi literal na kalbaryo. Mararanasan tayo yung mga kalbaryo bago siya dumating. Pero yung kalbaryo nito, preparation lang po ito sa pagbabalik ng Misaya. Kaya kung ating Panginoon Kristo, habang siya nakapako sa krus ng Kalbaryo, andyan ang lumindol, andyan yung pinaglaruan yung kanyang damit ng mga sundalo, andyan yung napakalaking dilim at nagbabantang kung ano bang mapakalakas na lindol o hangin o bagyo. Pero hindi natin alam, nung binabasa natin ang story ng ating Panginoon Kristo, tayo rin pala ay under dito sa lugar na ito na magdadanas at maaring madaanan ang mga warning na ito at mga signs. Another part, wars and rumors of wars. Ayan, alam na natin. Makarinig ka lang ng konting kaguluhan, parang kabado ka na. Tayo, hindi pa naman tayo nakakaranas talaga nung sa panahon natin, yung henerasyon natin. Hindi pa tayo nakakaranas. Paano kaya kung babalik tayo doon sa lugar na kung saan yung 1.4 plus million na pinatay ng mga Hudyo nung panahon ni Hitler? Yung pinatay pag pinapatay ang tao, parang mga hindi, daypay hayop Basta gustong patayin, gustong raping, hindi natin naranasan yun. Huwag nawa natin ang maranasan. Dahil nandoon tayo sa kung saan napapailalim mo tayo sa paghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. At isa ito sa pwede natin ma-experience habang tayo naghihintay ng pagbabalik. Pwede rin mo natin hindi ma-experience yung pinapakita ko sa inyo. Kung darating agad ang Panginoon or kukunin tayo sa ating kamatayan, hindi natin ma-experience yung mga darating pang paghihirap. Pero yung palang paghihirap ng Panginoon, indikasyon na tayong mga iiwan ay pinagre-ready ng Diyos dahil one day, mararanasan natin yung mga warnings bago bumalik ang ating Panginoon Kristo. Ganun tumatayo dapat yung mga believer. Just imagine ang mga apostles nung pagkatapos na umalis ang ating Panginoon Kristo, nag-start na persecution. Yung persecution, hinahabol ka na ni kamatayan. Nagtatago na mga Kristiyano. Kaya nga may mga nabuhay na tinatawag na catacomb. Alam niyo catacomb? Yung mga libingan na nasa ilalim ng mga parang kuwebo o bato. Na secret po yun, walang nakakaalam. At karamihan sa mga Christian, during that time, ay doon mo nagwo-worship. Doon sa tinatawag nilang libingan o catacomb. Ganun mo kasi kahirap yung mga na-experience ng mga believer na hindi natin nararanasan. Pero ngayon, ang mga Christian, bed of roses na
Para pag gusto mong matin, aatin. Pag ayaw, ayaw. Ano? Pero hindi natin nakikita yung kahalagahan ng crucifixion. Na one day, pag alis ng umalis ang ating sa Kristo, ay babalik. Actually, hindi pa natin pinabasa yung mga pangako ng Panginoon. Tapusin po muna natin yung mga warnings. Ano pang warning? The return of the days of Noah. In Matthew chapter 24, makikita natin Luke chapter 17, in verse 20, sabi ng Panginoong Jesus, at kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Noah, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mangyayari daw yung panahon katulad ng panahon ni Noah. Simple lang mo yung panahon ni Noah, nababasa natin sa Biblia, hindi mo ba? Makasalanan na ng tao, inutusan ng Diyos si Noah, at sila'y sumakay sa arko, at tapos dumating yung bagyo, hanggang sa, nung sila lumabas sa arko, parami sila, ganyan ka kasimple. Parang wina-wipe out o inugasan ng Diyos yung sanday. Pero alam mo ba natin kung ano, yung mga dahilan, bakit ginunaw ng Diyos? Nakatutok tayo doon sa paggunaw, pero yung dahilan, hindi natin alaman. Kung malalaman lang natin, baka sumuko tayo, baka hindi natin kayanin. Just imagine sa panahon ni Noah, ang daming dahilan kung bakit at yung karamihan, sa mga nangyari ng panahon ni Noah, nangyayari ko ngayon. Yun kung tinatawag na during sa panahon ni Noah, hindi lamang yung sinatawag di palala na kasalanan ng tao. Andiyan ho yung during that time, yung panahon ho na kung saan yung hayop na hindi naman mag-pair, ipinipair nila sa iba. Yung hayop at saka tao, pinagtatalik ho nila. Ang daming mga pangyayari no? Andoon din ho yung panahon na kung saan ay lahat ng hindi mo maating na kasalanan nangyari ng panahon na yun. Siguro one of these days ay makikita natin at maipupuso natin yung mga pangyayari ng panahon na yun. Napakahirap kaya kung bakit 7 lamang o 8 yung iniligtas ng Diyos na pinapasok sa arko ni Noah. Sa libo o milyon na nawala ng buhay, isa lang ang nakitang righteous ng Diyos. Sino yun? Si Noah. Warning ho yan eh. Ibig sa pagpabalik ng Panginoon, bago ito bumalik, ito bago ginunaw ng Diyos, ay maraming munang pangyayari naranasan ang mga tao ng Diyos. The return of the days of Noah. Another, great and fearful signs and great signs in the heavens. Sa langit, malay tayo makikita mga signs o mga nangyayari at pangyayari hindi na natin, kung minsan nga, pag minakita ko sa Facebook, pinapakita ko kay Mr. Lori, mga kakaiba na hindi na ma-explain ng tao ngayon. Kasi imagine sa Canada, yung huling pinakita ko sa iyo, sa yung pangyayari sa Canada na yung araw, 2 yung araw. At saka nakalimutan ko yung part na yun. Di ba? Sa susunod, bibigyan natin. Maraming mga signs na pinapakita. Ibig sabihin, sa pagbabalik o bago bumalik ang ating Panginoon Kristo, napakarami natin ma-experience ng mga signs in the heavens. And then another part na makikita natin bago bumalik pa, the power of the heavens will be shaken. Part nung una ay ma-experience natin ang mga pangyayari sa kalangitan. Okay, another part yung rise of pestilence. Ito, na-experience natin sa panahon natin ngayon, yung COVID-19. Actually, simple lang yun. Merong mga naunang pangyayari tungkol sa mga viruses, sa mga pestilence na nangyari, na milyon ho yung binawing buhay. Paano pa kaya kung darating pa tingnan yung mga movie ngayon, di ba uso ngayon yung mga zombie? Nagsisimula yan sa maliit na virus. Ano po? Nagsisimula yan sa mga ganito hanggang sa lumaki ng lumaki. Hanggang sa nakita natin na napakarami na parang namamatay. Yan po yung the rise of pestilence. Sa panahon natin ngayon ay nararanasan
natin ito. Sa Luke chapter 21, doon po sa tinignan natin kanina, at magkakaroon ng malalakas na lindol at iba sa iba't ibang dako at magkakagutom, magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at mga dakilang tanda mula sa langit. Sa verse 26, ganito po ang pagkakasaad. Magsisi panglupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa naghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan ng langit. And yung huli natin tinignan sa verse 7 ng chapter 24 ng Matthew, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ganun po katindi. Ngayon, habang wala pa ang ating Panginoong Kristo, maaaring karamihan din na-experience natin ngayon under heaven. Sa situation mo natin. Maaaring yung iba hindi pa ganun kasinti, pero na-experience na rin natin yung mga nakita nating mga part. Ngayon, habang naghihintay tayo, hindi ito binabagi mo na ng Panginoon. Merong mga binigay ang Biblia o ang ating Panginoong Kristo paghahanda para bago siya bumalik ay madatnan tayong nagpapatuloy sa Kanya. Okay, tingnan mo natin yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4. Dito, si Apostol Pablo, meron binigay sa ating isang kaalaman. Tingnan niyo po ang pagkakasabi dito. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid. Tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mangalupay kasi ang mga apostles, kasama rin natin na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Marami nang naiinip noon. Bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo, hindi pa dumating, marami nang naiinip. Asa ng pagbabalik? Asa ng Panginoon Jesucristo? Kala ko babalik na, di ba yung ibang mga churches? Sobrang tinatawag, ano bang kung tawagin ito? Over-exaggerate. Binibenta na yung mga ari-arian. Pinapabenta ng pastor at ibigay sa church dahil malapit na dumating ang Panginoon. Hindi niyo mapapakinabangan yan. Na-experience po namin yan during that time hindi pa ako nag-aabot. Natanda ko pa, October 29, 1992, na isang Koreano ang pumasok dito sa atin at nagturo ng mga suma-suma, mga equivalent sinusumang gano'n na darating ang Panginoon exactly October 29, 1992. At maraming mga churches sa panahon ngayon, pag may pumasok na ibang lahi, ako marami. Madaling makinig, madaling mapaniwala. Kaya nung time na yun, nahati po yung church namin sa tatlo. Dahil sa false prophet, false teaching. Kaya kung titignan nyo, sabi po ni Apostol Pablo, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam ng mga kapatid tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mangalumbay. Nagaya ng iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo ay nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo. Tingnan niyo po, sabi rito, may part yan, tingnan niyo po. Ang sabi ito, ngunit hindi namin ibig kayo hindi makaalam. Ibig sabihin ni Pablo, ipinapaalam sa atin. Habang tayo naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, ang mga apostles ay tinuturuan tayo na meron silang gustong ipaalam na dapat nating malaman para yung ating puso ay maging firm at tumaas yung ating pananampalataya. Dito pa sinabi pa niya po sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo. Sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nangating pinahanggan sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangabubuhay sa anong paraan na natutulog. Sapagkat ang Panginoon din, ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang nangabubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa alapahab upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Ang ganda pakinggan, di ba? Tingnan niyo po ito, sabi rito, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngayon, tatanong ko kayo, kasama ko ba tayo rito sa naghihintay na? Amen? Ba't di kayo sumasagot? Kasama ko tayo dyan, kaya nasabi na po sa Pablo, upang salubungin ang Panginoon. Ano ibig sabihin ni Pablo? Yung mga naghihintay. Tinatagpilinan tayo na dapat malaman natin. Paano kung hindi tayo ready? Hindi tayo naghihintay sa pagbabalik ng ang gagawin natin? Dito lang ako. Basta, atin ako kung gusto ko. Kung ayaw ko, bahay na lang ako. Marami yung Christian ganon. Kaya kung tawagin mo yan,
ni John MacArthur. Yan yung tinatawag na cafeteria Christianity. Okay, tingnan natin isang verse, another verse, sa 1 John chapter 2, ito yung paghahanda na kung saan ay hinabilinan tayo ng Biblia. Habang tayo ay nasa nakakaranas ng mga bagay na pangyayari literally sa ating buhay, bakit bumalik ang Panginoon, ay binibigyan tayo ng paghahanda ng Biblia. Tingnan niyo po ang sabi nito sa verse 28 ng 1 John. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag o pagbabalik niya, magkaroon kayo ng pagkakatiwala. At huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Bakit? Pagdating kasi ng Panginoon, maraming napapahiya eh. Kasi binabaliwala yung Kristo. Binabaliwala yung tagapagligtas na babalik. Ang daming binawal nga ng Biblia, ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Paano pa kaya pag nadatnan tayo na kung saan ay nanlulupay pa? Tingnan niyo po ang pagkakasaan dyan. Pero, manahan kayo sa Kanya. Pag sinabing manahan, yung lahat ng ipinapahayag ng mga apostles, kaya sabi ito, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala. Pagka pala tayo laging nananahan, sa English kasi nananahan, abide eh. O sa ibang salin, sa abide yata sa King James. Pero sa NIV tsaka NASB, remain. Manatili. Parang yung kwento ng John chapter 15 tungkol sa ubas, sa puno ng ubas at sanga. Kapag hindi ka nananatili sa Kanya, di ba mga sangang patay na hindi na dinadalo, yung sinusunog yan eh. Kaya sabi, manatili ka. Manahan kayo sa Kanya. At marami, evident naman natin na maraming hindi nananahan sa Panginoon hanggang sa bumalik. Kaya nga sabi rito, baka mapahiya tayo magdang muli. Ang dami tinuturo ng Panginoon. Gustong ipagawa sa atin, gustong ituwid, gustong baguhin sa atin. Na sinasabi na ng Biblia, pero kung ano-ano yung sinusunod ng tao sa panahon ngayon. Kung ano-anong aral na hindi naman binabagit ng Biblia, yun ang mas sinusunod ng tao. Makita lang na spiritual, makita lang na ito ay parang makalangit. Ganun din si Apostol Pablo, bago siya dumanas ng persecution, siya yun na may persecute. Nakala niya, ginagawa niya sa Diyos, pero hindi niya alam na ito pala ay hindi para sa Diyos. Kaya nung na-divert siya, naging Kristiyano, siya naman yung hinahunting. Siya naman yung gustong patayin. Another verse, 8. Sa Titus chapter 2, verse 13, anong tagubilin ng Biblia tungkol sa paghihintay natin? Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ano daw dapat natin gawin? Hintayin. Hindi ba tayo ngayon? Karamihan sa mga mananampalata, ayaw mapakinggan yung mga future event eh. Ayaw mapakinggan yung mga mangyayari kasi nga yung pinakita natin kanina, after ng crucifixion, yung lahat ng warning, simula na yan. Kaya nung pagpaling na natin pa ng Kristo, binigay na ng Panginoon, nandito na sa atin lahat ng warning bago siya bumalik. Para bang hindi ho tayo tinatakot ng Panginoon. Ano? Sinabi lang yon para tayo ay maghanda. Hindi ho ito issue na ma-focus ka doon sa mga pangyayari. Ma-issue ka na kapag nangyari yon, handa ka ba? Ready ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Sa pagbaba ng ating Messiah? Kaya dapat tayo naghihintay. At yan ang problema sa ating ngayong mga Kristiyano. Hindi tayo nakakapaghintay ng matagal. Kung minsan, pagka mainit lang sa faith at saka tayo nagpapatuloy. Pero pagka wala na, pagdating na ng pagsubok, tinatalikuran na natin ng Panginoon. At maraming mga Kristiyano na tumatalikod sa Panginoon pagdating ng mga pagsubok. Yung ating Panginoon, kaya pinakita niya from the start pa lang, pagsubok na agad Panginoon. From the start na siya isinilang hanggang sa crucifixion, yung hirap na dinanas niya hanggang siya umalis. At yun naman din ang ating nakikita sa panahon ngayon. Okay, another verse, Hebrews chapter 9, verse 20. Gayon din naman, si Kristo na inihandog niya upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita, ibig sabihin yung pagbabalik ng Panginoon, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisihintay. Ano raw ang ating dapat gawin? Katulad nung una, tayo dapat nagsisipaghintay. Habang tayo naghihintay, inaalam natin yung mga bagay na dapat natin gawin according doon sa Word of God. Tingnan niyo po.
Okay, tingnan pa natin ang isang verse. Okay, so John chapter 14, verse 1. Ito isa sa mga favorite nating verse to eh. Malapit na tayo magtapos. Tingnan niyo po rito. Ang ating nasa verse na bubuhay pa ng time na to nung sinabi niya sa mga apostles. Tingnan niyo po sabi niya, nakakagaan mo ng puso eh. Ano po, tingnan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sino binabagat nila? Mga believer. Parang ngayon, halimbawa, kung sa tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Gusto niyo na bang makatira doon? O huwag muna, pagbabalik na lang. Okay. Kaya tingnan nyo, at kung ako'y pumaroon, at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako naroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sino sinasabihan ng mga believer? Eh, tabi ko, alam niyo ba kung ang daan? Sino ang daan? Kaya yung 14 verses, I am the way, the truth, and the life. Yun ang sabi ng Panginoon. Eh kung tayo matulumihanan, anong isang dapat natin gawin? Huwag matulumihanan. Ibig sabihin, bago dumating ang Panginoon, instead na yung negative side ng ating dinibiyang, rumors of wars, earthquakes, mangyayari talaga yun eh. Kaya lang, kapag nangyari yun, maganda at mas mahalaga, meron kang Kristo sa buhay. Kasi anytime ano mangyayari negatibo, alam natin kung ano mangyayari sa atin. Napakahirap, nangyayari na may mga negative na mga sakuna, eh wala pa tayong Kristo sa buhay. Yun yung mas nakakatakot. Kaya kung titingnan niyo, sabi ng Panginoon, huwag magalumihanan ang inyong puso. Isa ko kasi sa nagiging sirkulasyon natin ngayon, normal circulation, kapag kami mga problema, nagugulumihanan mo yung puso natin. Huwag yung sabihin hindi lahat, dahil na-experience yan eh. Yung stress. Yan dyan ay maningingil, na-stress ka. Na-stress ka na. Parang, hindi iba, lahat tayo na-experience, lalo tayo mga pamilyado. Na-experience din lahat ng bagay na pwedeng magpahina ng ating katawan. Parang lalagnatin pag kami mga halimbawa problema ka na wala kang kukuhanan. Biglang dumating ang pagsubok na walang-wala ka. Wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Nandun yung struggle, nandun yung puso mo uugain. Pero sabi ng Biblia, huwag kang magulumihanan. At maraming payo ang mga apostles na pagdating sa mga pagsubok, stand firm. Dahil ang Diyos nandiyan lang. Kaya kung bakit ang mga apostles, ganun kalakas ang loob na magpakamatay alang-alang kay Kristo. Bakit? Nakita nila yung liwanag, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga bagay na hindi natin nakikita ngayon. Marami ho sa mga tao ng Diyos, kitang-kita. Yung, halimbawa, hindi ba ng ating Panginoon Kristo nung bago siya dakpin, nung dadakpin na siya, isa roon sa mga alagad ay kumuha ng taba at tinagpas yung tenga ni, sino ba yung pangalan ng isang, huwag natin sabihin, halimbawa yung isang datakip, tinagpas yung isang tenga. Sino yung tumagpas? Si Apostol Pedro. Pero sabi ng Panginoon, inaral ng Panginoon at pinagaling ng Diyos yung sundalo. Actually, during that time, nung dadakpin siya, na sinabi ng Panginoon na kung gugustuhin lang niya, legions ang pwede niya ipadala para pigilan yung kanyang kamatayan. Pero bakit hindi pinigilan? Dahil may purpose sa ating kasalanan. Kung hindi natin yung crucifixion, wala tayong kaligtasan. Nakaplano lahat yun. Na walang makakapigil, kaya minsan pinigil ni Pedro. Ano sabi ng ating Panginoon? You, Satan, lumagay ka sa likod ko. Lahat ng bagay na ayaw na dapat gagawin ng Diyos, pinipigilan ng kaaway. Kaya kung makikita natin, nung panahon ngayon, ay ang Panginoon Kristo, isang ganun lang niya, pwede siyang iligtas eh. Pwede siyang, di ba ilang beses ko na kinuwento ito sa yung kwento sa Samuel na kung saan si Prophet Elijah, yung kanyang alipin,
Nung sila napapalibutan na at papatayin sila ng mga sundalo o mga karwahe at mga basta mga ano yan, kumbaga sa ano yung mga sundalo na sila ay papatayin. Takot na takot yung alipin. At sabi ni Elijah na tumawag siya sa Diyos. Nung tumawag siya sa Diyos, saglit lang. Binuksan ng Diyos yung mata o yung puso nung katiwala. Ano yung nakita niya? Hindi lang doble, hindi lang triple. Na may nakapaligid ang mga chariots of fire. Yung mga sundalo ng Diyos na hindi nakikita, nung literal na mata. Napakasarap siguro na ma-experience ng mga Kristiyano na makita natin yung mga bagay na hindi literal. Nakikita natin, nakabantay pala ang Diyos ng higanting anghel nasa paligid natin. Pero ano nananaig sa atin? Fear o yung takot. Lalo-lalo na malapit ang dumating pa. Ang daming nangyayari sa panahon niya. Kaya tingnan niyo po. Dito po sa last verse, ito po yung after ng resurrection, yung mababasa po natin sa mga huling part po ng Gospel, Matthew, Mark, Luke. Ang titignan mo natin sa Book of John, dahil dito po natala ang ating Panginoong Jesucristo nung bumangon at muling nabuhay, nung nabalikan ng mga alagad ng sipahan na punta, nagtatakbo si Pedro at yun sa pag-alagad, nagkakarela sila para lamang makita nila bakit wala ang ating Panginoong Jesucristo. At marami nagpalabas na ninakaw lang daw. Sabi nga ng iba, ninakaw lang daw yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo para palabas sila ng nag-resurrect. May mga nagtanim ng plot doon na kung saan palabasin ninyo na ninakaw yung katawan ni Kristo. Pero tingnan natin yung story. Tingnan niyo po. Dito sa John chapter 20, verse 6-7, dumating naman nga si Simon Pedro na sumunod sa kanya at pumasok sa libingan at nakita niyang nangakalatag ng mga kayang lima. About resurrection, tingnan niyo po, nakalatag ang mga kayang lima. At may mapapasaya kayo sa verse 7. At ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayang lima, kundi bukod na tinitiklop sa isang tabi o natitiklop sa isang tabi. Kung ninako yung body, palagay niyo yung lumakot, titiklopin pa yun. Ibig sabihin, yung story na kung saan alugagana yung dalawang pumuntang alagad si Pedro. Pero nakita nila, nakalatag lang dyan yung suit ng ating panang yung sinuot nung siya'y namatay at yung nilalagay sa mukha, separate kasi yun eh. Mababasa natin yan sa story ng John chapter 11 nung namatay si Lazaro. Di ba nung sinabi ng Panginoon, Lazaro! Lumabas ka! Nung lumabas siya, nakatakip pa ng panyo yun dito eh. At bukod pa yung mga tali sa katawan. Yung nakita nakalatag doon yung mga nasa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi puro dugo yan eh. Puro sugat eh. Siguro kung tayo nakaranas ng panahon ng ating Panginoon Jesucristo, tayo yung pinako kamukha sa ating Panginoon Jesucristo, kahit siguro isang po, hindi ka makakabangon eh. Sa sobrang sakit nung inano pa siya ng simpat dito sa tagiliran eh. According sa history, tumagos hanggang sa kanyang puso eh. Kaya makikita nyo, nung dumating doon, nakatiklop yung sa mukha. Alam niyo po ba yung indikasyon doon? Sa culture at even sa culture ng ibang bansa at even sa mga Hudyo, yung po palang pagkaang sa pagkainan. Ikaw ay kumakain kayo, no? At yung amo ay tapos na. At nakita nung alipin na tiniklop niya yung pinakaparang panyo sa gilid, inilagay niya sa gilid. Ang lilipitin lang pala ng mga alipin ay yung lahat ng iiwan lang yung panyo o yung tiniklop ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Babalik ang ating Panginoon. Kaya kung bakit niya ginawa yun, kasi sinasabi niya na babalik ako. At dahil nga sa alugaga, yung mga, kahit ako man sa panahon na yun, siguro talagang masyasyak ako eh. Kasi nung time na yun, alala sila Apostol Pedro, pero nung nakita nila, wala nang ating Panginoon sa Kristo hanggang sa nagpakita literally ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi ho ito katulad sinabi ng ina, iba na gumamit ng ibang tao. Yung iba nga, sabi nila, si Judas daw yun. Yung namatay sa, yung inilibing doon. Nagpakita nga eh. At parang ginagawa namang
yung mga sundalo, kung titingnan nyo, yung specification, bakit sila naging sundalo, napakahigpit po sa mga Roman soldier na magkamali ka. Kalimitan, pinapatay ho pagka ikaw ay nagkamali. So makita natin dito, nung dumating naman nga, sabi dito, at ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod sa napitiklop sa isang tabi. Gusto lang sabihin ng Panginoon, kung analisin niya, dahil babalik ako. Hindi ba yun ang pangako ng Panginoon? Pero habang tayo naghihintay, napakaraming habilin ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng Panginoon Kristo kay Peter, during yung huling kanyang pagpapakita, do you love me, Peter? Yes, Lord, I love you. 3 times na sinabi ng Panginoon. Sinabi niya po sa gabi, oo, mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Alam mo yan. Ano sabi ng Panginoon? Feed my lamb, shepherd my sheep. Feed my sheep. Alagaan mo aking tupa. Hindi ba, tagubiling na dapat tayo nagpapatuloy doon sa mga bagay na iniwan sa atin ng Panginoon. At yan, ang pag-aralan at magpatuloy sa Kanyang salita. Kaya may mga tagubiling na dapat nating tandaan bago dumating ang Panginoon, iyon ang ating dapat pag-aralan. Tayo maghintay, tayo mag-aral, huwag tayong malumbay, huwag tayong malungkot dahil isang araw darating ang Panginoon at kasama tayong dadalhin doon sa Kanyang pangako, doon sa mansyon na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon.